Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Inamin ng anchor ng Sunshine Media Network International na si Jeffrey K. Eric Celes ang paggamit ng umano'y fake news sa 1.8 billion pesos na travel funds ng Office of the House Speaker na si Ferdinand Martin Romualdez para sa pampublikong interes. Trabaho po namin na kilalanin ang pagkakamali kung may pagkakamali, pero trabaho po din namin ang magtanong. Without any intent of malice or imputing any sign of disrespect to the Speaker of the House, because we presume it is part of our editorial authority and policy as well to open questions pertaining to public interest issues, sabi ni Celes sa pagdinig ng Committee on Legislative Franchises kahapon. Para patunayang mali ang umano'y akusasyon ni K. Eric Celes laban kay Martin Romualdez, naglabas umano ng totoong record ang mga kongresista sa tunay na ginastos nito sa kanyang mga biyahe. At dito napag-alaman na kahit hindi 1 billion pesos ang nagastos ni Romualdez, malaking pera pa rin umano ito sa tingin ng mga simpleng mamamayan lamang. At sinasabi ring napakaraming matitira sa pondo kung 39M lang ang nagastos. So, ngayon ang tanong, saan mapupunta ang mga naiwang pondo lalo at patapos na ng taon? Dahil ayon sa requested budget of the Congress for GAA 2023 ng travel and expenses was 2 billion plus. As per inquiry ngayon sa Congress Finance Officer, ayon sa kanila ay 34 million pesos pa lang ang nagagastos. Ito ay good job dahil 10% lang ang na-utilize from the requested budget sa nakaraang taon. Matatapos na ang taon. So, ang tanong, ibabalik po ba yung natitira? Sino ang humahawak ng balancing pondo? Naku ha, ano yan? Kung tutuusin, ang laki ng natira. Halos konti lang yung nabawas, diba? Ang tanong, nasaan? Bakit hindi nyo pa isinusuli? Aminin! Kung 34 million pesos ang ginastos ng suma total ng Congress, may sukli pa po dapat, hindi ba? Available online ang para kayong yung ibang mga bata, kapag inutusan, hindi nagbabalik ng sukli. 34 million. No, tapos ang laki-laki, 200, no, 200 yung hiningi. Tapos konti lang yung nabawas. So, ang laki ng matitira. Nasaan yung natira? Dapat sinasagot nyo yan. Dapat pinapaalam nyo sa taong bayan kung saan nyo ginamit o tinago. Isusuli nyo pa ba yan? Ay, naku. Nasabing datos, kaya pwede ito makita ng mga netizens. Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ni Mr. J. Sonza. Aniya, imposible na ganit ang ginastos ng House of Representatives dahil aniya ay himayin natin yung House hearing on travel expenses kahapon. Kunwari lang naniniwala tayo na 39 million pesos lamang talaga ang ginastos sa travel expense ng House na napaka-imposible. Impossible. The Speaker and several other congressmen and staff went on several travels abroad, most of them to accompany the President daw. Bukod pa ito sa individual official travel ng isang kongresista. Example na lang yung sa Davos, Switzerland, on the average of 20 to 30,000 US dollar per person, inclusive of airfare, transfers, car rentals, hotel and food accommodation and per diems. Multiply that by how many destination, times the number of pax per trip. Ibig sabihin, payat ang 1 million, 1 million per person. Ilan ang sumama sa bawat trip, kasama ang asawa, anak, staff, assistants, etc. Hindi natin pinag-uusapan yung linggo-linggong uwi ng mga congressmen sa kani-kanilang congressional district dito.
Kaya kahit anong sumada ang gawin ko, hindi tumutugma yung figure na 39 million pesos lamang in 10 months. Ayun, no? So hindi naniniwala si Jay Sonsa na 39 million ang nagasto sa loob ng 10 months. Yung mga expenses na ginamit ng mga congressman, congresswoman, ganyan, sa pangingibang bansa. Dahil tama naman, no? Kasama yung pamilya. 'Di ba? Tignan mo, 1 million per person. Eh hindi lang naman konti o hindi lang naman isang tao yan, marami. Sa tingin nyo ba is kakaya o kakasya ba ang 39 million kung lahat yung maraming sumasama na yun? Kasama pa yung mga kamag-anak. Di kaya parang sinasabi lang nila na ito yung nagastos lang namin para isipin ng mga tao na tipid sila. Para sabihin na, kami nakakaalis kami, ito lang ang ginagastos namin. Pero hindi nila maibalik yung sobra. Siyempre, hahanapin yun eh. No? Manong maging tapat na lang sila sa sarili nila na kung ito nagastos namin, lumagpas nga kami ng 200 million dahil sa kakalakad ng ganyan. Eh. Kasi kung nagpapabango ka ng pangalan, kung gusto mo ipagmalaki sarili mo na mabango ka sa mga tao, no, ay umaalis kami, 39 million lang ang nagastos namin. Hindi katulad ng iba, lakbay na lakbay, alis ng alis. Ang laki na nagagastos kami, 39. Ang tanong, nasaan yung sukli nung sobra? Di ba? Yun naman na magiging buta sa inyo. Kaya sana, sinasabi nyo na lang kung magkano talaga yung nagastos nyo. Kasi parang iniiwasan nyo may masabi sa inyo yung mga tao eh. Eto, kahit ganyan, is may masasabi pa rin sa inyo. No? Kung sana ba is 39 million na nagastos nyo, tapos yung sobra, ipinakita nyo sa taong bayan, ganito, ibinalik nyo. Di ba? Ito po yung sumobra sa amin, binalik namin, ganito, ganyan. Pogi points yan. Anyways, ipagpalagay nating naniniwala sila sa sarili nilang kwentang kutsero, mas dapat tayong mabahala. Bakit? Ganito yun, sa gobyerno kasi, kapag hindi nagamit ang inilaang pondo bago matapos ang taon, they declare all the monies as savings. And then, they obligate and disburse it for bonuses, parties, gifts, honoraria, etc. So, kung base sa kwenta nila kahapon na 39 million pesos at ang actual budget nila for travel expenses, ayon sa record, ay 2 billion pesos and 600,000 million pesos or 2.6 billion pesos, magkakaroon sila ng savings na 2 billion pesos and 560 million pesos na savings. Ito ay maari nilang paghahati-hatian in the form of bonuses, Christmas parties, giveaways sa mga mainstream and social media friends, PR and image building and so on and so forth, kasi certification lang naman ang kailangan nila for liquidation, hindi ba? By the way, it is of public knowledge and record that they do this every year end, kaya kung minsan ang bawat kinatawan ay may personal na pamaskong handog ng mula 1 million pesos to 10 million pesos each, depende kung tagapagtanggol ka, close kayo, kapanalig ka o hindi. Ang maaring magpaliwanag ng husto dito ay mismong chairman ng House Committee on Accounts, who by the way happens to be Mrs. Yeda Romualdez ng Tingog Party List, wife of Speaker Martin Romualdez. Batay sa pahayag ni Jay Sonsa, malinaw kung bakit sobrang payat ng ginastos ni Romualdez. Ito ba ay dahil upang ilayo ang sinabi ni Eric Celes na 1.8 billion pesos sa umano'y na gastos ng Speaker? Samantala ang issue ito ang binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Relto. Parang pagpapabango ng pangalan. Na yun nga sinasabi ko kanina, na konti lang ang nagastos ko. No? Parang yun ang pinipretend niya sa sarili niya. Pero ayaw niyang aminin na malaki ang nagastos. Kasi kung konti lang talaga ang nagastos mo, hahanapin talaga yung sobra niyan. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Showbiz Chikadoro. Grabe mga lords. Wait lang. Ano nangyari sa buhok ko? Basahin natin. Just in. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nasa kabuuhang 39,605,123.61 ang travel expense ng House of the Speaker, House Secretariat at House members sa kanilang official trio. 3 trio mula Enero hanggang Oktubre. 39,605,123.61
4.3 million dito ang gastos ng Office of the Speaker, habang 35.2 million naman ang gastos ng House Secretariat at iba pang miyembro ng Kamara sa kanilang official visit. Yan lang daw ang nagastos, no, ni House Speaker at ng kasamahan niya, no, pagdating sa mga travel. Kasi di ba kamakailan lang ay ni Ka Eric sa SMNI, di ba, yung pagdating sa expenses nila doon sa travel ay umabot daw or aabot daw sa 1 billion. So ngayon, sinasabi nila na hindi naman daw 1 billion, di ba? Pero ang nag-reflect sa GAA 2023, pagdating sa travel expenses nila, ay umabot daw talaga ng 1 billion. Grabe, no? It's too much money. Diba? And at the same time... Teka lang, no? Ang laki nun kung umabot ng 1 billion yung travel expenses nila. Sobra. Yan pera ng taong bayan. Yan yung mga pinaghihirapan ng taong bayan. Tapos ginagamit lang pa travel, di ba? Pasyal, ganito. Di ba? Sana, no, yung 1 billion na yan, kung yan ay itinulong sa mga tao dito sa atin, sa bansa natin, no? Maraming nangangailangang tao ngayon, no, na nagugutom, naghihirap, no? Siguro mas maganda pa yung pinuntahan ng perang yan. Kung ako nasa politiko, mga katunay, kung isa akong politiko, syempre, yung mga politiko, mababango magsalita sa una minsan. Pili mo dyan talaga yung matitinong magsalita. Diba? Kung ikaw nasa katinoang kang politiko talaga, kung ikaw ay tapat sa taong bayan, kaysa mamasyal ako, kaysa ipasyal ko yung ganyang pondo, yan ay itutulong ko sa mga kababayan ko. No? Kaysa yung ganyan ipinasyal mo, tapos 200 million or what, something, tapos pinagmamalaki mo na ito lang yung nagastos ko, 39 million, 34 or what, is million pa rin. Marami pa ring Pilipino ang pwede mong mapakain at matulungan dyan sa halagang yan. Sobrang dami. At isa pa, siguro kung yan itinulong mo na lang, mas naging mabango yung pangalan mo. At kung masita ka sa ginagawa mo, bilang politiko, kung sitahin ka, inubos mo sa pagtulong sa mga tao, napakaganda ng balik sa'yo. Dahil mismong mga taong bayan ang magtatanggol sa'yo kahit igisa ka nila. At questionin ka kung bakit naubos yung pera mo. Mas masarap pakinggan na naubos yung pera dahil sa kakatulong mo sa lahat ng mga tao kaysa mapakinggan na naubos ang pera, kakabiyahin mo. Kakapasyal mo. Diba? Imaginein mo, as House Speaker, diba, bakit ka ba magta-travel-travel? Oo. Diba? Parang anong gagawin mo? Ang laki-laki ng budget na yan. Kaya mga lods, hindi talaga ako naniniwala na walang pera ang gobyerno. Kasi tingnan nyo, million, grabe. Tapos, no, dinidepensyahan pa nila na hindi naman daw umabot ng 1 billion. Diba? Yung digit na nilagay nila dyan, no? 39 million. Oo, kahit naman hindi umabot ng ganyan, ha? Para sa akin, para saan pa? Bakit sila nagpupunta pa sa ibang bansa, ganito, nagtuturo pa sila? Diba? Parang hindi naman nila trabaho na yung ganun, Yun. So, pagpalagay na lang natin, what if 1 billion talaga? Di ba? Grabe. Oh, grabe. Saan napunta yung iba? Oo. Kaya kayo nang gagalaiti, di ba? Kaya kayo tahimik, no? Pagdating dyan sa isa publiko, yung kung saan ba napupunta yung pondo nyo. Kaya tikong bibig nyo, kasi imagine niyo kung i-compute mo yan, grabe. Actually, kahit ito lang, pero sobrang laki niyan. Oh, 1 billion anyway, yan. Hindi pa naman natapos yung December, pero it's too much. And imagine, 35 million, malaki din yan. mo ang isang House Speaker, ngayon lang, grabe talaga, ikaw na talaga. Kasi ito, imagine this mga lods, ako, ilang years naman na ako nakatira dito sa Pilipinas. Ngayon lang ako nakakita ng House Speaker na sobrang paepal, as in. Diba na pupunta sa kahit
saang lugar. Hindi lang sa ibang bansa, pang palengke pa. Di ba? All around. Di ba? Sila ayaw nilang ideklara yung mga nagagastos nila. Ayaw nilang sabihin o ipaalam sa taong bayan. Pero si BP Sara talaga, ipinipigilan nila yung confidential funds na ganyan-ganyan. Ayaw nilang bigyan ng pondo si BP Sara. No? Sinisilipan nila ng butas, pero yung butas nila, hindi nila masilip-silip. Ayaw nilang gawin sa kanila, pero ginagawa nila kay BP Sara. No, kumbaga nakabuntot sa ating presidente. Kahit sa mga international trips, andyan siya. No? Hindi naman at ito, kailangan. ngayon lang ako nakakita ng House Speaker na pumupunta sa palengke. Pumupunta sa palengke. Siya yung nagtitimbang ng bigas. Grabe. Sabi ko, grabe naman talaga. No, so tama talaga yung sinasabi nila. Wala po, no? Wala po siyang balak tumakbo. Wala po siyang balak tumakbo, no? Kung yung mga ginagawa niya ay... Kung wala kang balak tumakbo, dapat hindi ka lumalabas ng ganyan. Siguro kung hindi ka tatakbo bilang presidente, kung senador o vice president, is gagawa ka ng ganyan. 'Di ba? Pero kung wala ka talagang balak, wala kang gagawin ganyan. Ang gagawin mo lang mismo yung trabaho mo diyan sa Kamara. Kung ano ba talaga ang diyan sa Kongreso, kung anong dapat gawin mo. Pero yung talagang lumalabas ka na, halos lahat ginagampanan mo na, alamar rojas na ang dating mo. Ibig sabihin yan, meron ng ibig sabihin. Ang ibig sabihin yan, meron ng ibig sabihin. Kumbaga, ginagawa niya lang yan. Kasi concerned. At chiche, ewan ko lang mga lods ha, pero they are trying na patayin yung issue. No? They are trying to answer the allegations na 1 billion daw. Pero sa totoo lang, sobrang halatang halata eh. And grabe no, yung mga kasamahan ni Romualdez na nasa Kongreso. Grabe. Talagang protect. Di ba? Protect Papa. Pinoprotektahan talaga nila. Pinagtatanggol talaga nila. Anyway, sino pa ba magtatanggol? 'Di ba? Kundi kayo-kayo lang din naman. Sila na magkakakampi. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Showbiz Chikadoro. At syempre natunghayan din natin ang video nyo na napanood natin at binigyan din ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Ayan mga katunay ha, sobrang laki nun. Ay nako, no? Tinulong nyo na lang yan, malamang marami pang Pilipinong natuwa sa inyo. Eh sa ganyan-ganyan, hindi naman kayo kailangan sa mga biyahe-biyahe. Sama kayo ng sama. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.